Kung nakikinig si Brother Abdurrahman, na sa atin na si Abdurrahman Lucero, ay maari na siyang mag-umpisa sa pagbabasa ng Quran. At ganun din na mag-prepare din si Brother Hamud Kakulitan Al-Muhtadi sa pagbibigay sa kahulugan ng babasahin ng ating kapatid. So, falyatafaddal, mag-umpisa na tayo biidnillahi ta'ala. Dalangin natin ng bawat kalima, bawat litra na ating mababasa ay bibigyan ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Falyatafaddal al-mazkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Masya Allah, tabarakallahu ta'ala. Kungrat natin ang ating kapatid na kung ating titingnan ay kabago-bago pa nag-aral ng Quran, alhamdulillah ngayon ay malayo na ang narating, malayo na ang kaiba ng kanyang pag-aral sa Quran. Walillahil hamd. Si Abdurrahman Lucero. So ang ating pangalawang tatawagin ay ang ating kapatid din sa pananampalatayang Islam na bagong yakap din sa Islam ay si Hamud Kakulitan. Falyatafaddal, pangalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at dalong dadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyang kaalaman. Siya ang magbibigay ng kahulugan sa binasa ng ating kapatid na si Abdurrahman. Falyatafaddal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamaawain, ang pinakamahabagin. Kul ya ayyuhal kafirun. Sabihin mo, o kayong mga hindi mananampalataya, la budun, hindi ako sumasamba sa inyong sinasamba. Wala antum abiduna ma a'bud, at hindi ninyo sasambahin ang aking sinasamba. Wala abidum ma abattum, at hindi ko kailanman sasambahin ang inyong sinasamba. Wala antum abiduna ma a'bud, at hindi ninyo kailanman sasambahin ang aking sinasamba. Lakum dinukum waliyadin. Sa inyo na ang inyong relihiyon at sa akin na ang aking relihiyon. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Inshallah. Masya Allah. Mabruk, Masya Allah. Kalima mumtaza jiddan. O, tingnan niyo mga kapatid. Yung mga hindi pa nag-aral, gawin niyo mga kapatid ang pag-aaral sapagkat nakikita ninyo na ang ating kapatid na si Abdurrahman Lucero at si Hamud Kakulitan. Masya Allah. Sana panatiliin ng Allah subhanahu wa ta'ala at dagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang kaalaman. Panarju
فلا بد من إخواننا الذين لم يلتزموا بتعلم القرآن أن يلتزموا، من أجل أن رأينا أخا لنا عبد الرحمن لوسيرو وحمود كاكوليتان. عبد الرحمن قام بقراءة القرآن قراءة صحيحا بإذن الله تعالى، والأخ كذلك حمود كاكوليتان ترجم ما قرأ الأخ عبد الرحمن بترجمة جيدة إن شاء الله تعالى. فنرجو للجميع المهتدين أن يلتزموا بتعلم قراءة القرآن الكريم. فالآن أيها الإخوة نسمع كلمة الترحيب والتحفيز من شيخنا رئيس Jaaliyah Filipiniya, Sheikh Mujahid Gumander. Pakinggan natin ang ating kapatid, sa programang ito, at siya ang presidente ng Jaaliyah Pilipini, si Sheikh Mujahid Gumander. Falyatafaddal hafidhahullah wa ra'ahu. Panatili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pangalaga sa kanya at makamit niya ang mabuting pangangatawan at ang kanyang pamilya. Falyatafaddal al-madhkur. Barakallahu fiik, Sheikh Faisal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Tabarakar Rahman, kauumpisa pa lang natin, Masya Allah, napakadami na nakikita natin ang mga brother natin, lalong-lalo na nakikita natin ang mga sister natin sa pananampalatayang Islam. So, narito naman tayo sa ating programa na kung saan ay walang iba kundi ang pakikinig at pagbabahagi. Pakikinig ng lecture na marami tayong matutuklasan at marami tayong mapupulot na napakagandang kaalaman na kung saan naway ito ay maghuhugas sa ating mga puso. Sapagkat isa sa kasabihan ng mga pantas, sabi nila, salahul abdi fid dunya wal akhirati bi salahi qalbihi wa salahul qalbi bi salahi aqidatihi. Ibig sabihin ay ang kabutihan ng isang alipin, ng isang tao, o matatamo niya ang kabutihan sa mundong ito at hanggang sa kabilang buhay ay sa pamamagitan ng kabutihan ng kanyang puso, ang kalinisan ng kanyang puso. Kasi alam natin yan na kapag malinis ang puso ng isang tao ay apektado na lahat. Magiging malinis ang kanyang buong katawan, at kapag marumi ang puso ng isang tao, kahit anong klaseng mga damit o magagarang mga damit at kahit ilang bisis maliligo ay apektado pa rin ang buong katawan, magiging masisira din ang buong katawan. Dahil dito ay sinabi ng mga pantas, salahul abdi fid dunya wal akhirah, ang kabutihan ng alipin ng isang tao dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, bisalahi qalbihi, ay sa pamagitan ng kabutihan ng kanyang puso. Kaya wasalahul qalbi bisalahi aqidatihi, at ang kabutihan ng puso ay sa pamamagitan, matatamo natin ang kabutihan ng puso sa pamagitan ng kabutihan ng akida. Ang akida, ang doktrina, ang pananampalataya, ang malalim, malawak na pananampalataya dito sa puso natin. So dahil dito mga kapatid ay binabati naman namin kayo sa inyong walang sawang pagsubaybay, walang sawang pagkikipaghalubilo, pakikinig o pagdalo sa ating programa. Ganon din nagantimpalahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ustad at ang ating mga ustadza na kung saan ay sila ay patuloy pa rin sa pag-imbita sa ating lahat. So ahlan wa sahlan bikum jami'an, maraming salamat
pagpalain kayo ng Allah. Inshallah, makinig tayong mabuti. At pagkatapos ng lecture ay huwag tayong mahiya magtanong inshallah. Kasi sa oras na ito, sa ngayon, ay umpisahan natin para maging malinis ang ating mga puso. So hanggang dito na lamang, inulit ko, welcome tayong lahat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قد استمعنا أخا لنا الشيخ مجاهد كوماندر رئيس جالية الفلبينية وجزاه الله خير. Pangalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, makamit niya ang lahat ng mga kabutihan sa kanyang pangatawan at sa kanyang pamilya. So susunod naman ng ating mapapakinggan inshallah ta'ala ay ang ating kapatid sa pananampalataya, si Sheikh Abu Muhammad Miro, na isa siyang muaddin sa Ministry of Awqaf. Ang kanyang tatalakayin sa atin ay aqidatun sahiha wa ma yudaduha. Ibig sabihin, tunay na doktrina at ang mga nakakasira pa ito o di kaya sumasalungat nito. So, falyatafaddal akhuna Sheikhana Abu Muhammad Miro. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sumasa inyo lahat, sa ating lahat ang kahulugan ng salam at kapayapaan sa mundo at sa kabilang buhay. Sana mapabilang ito mga oras natin na ginugo natin ngayon, sa oras na ito na kabilang sa mga magandang gantimpala na ibibigay ng Allah sa atin sa kabilang buhay. So tulad na nabanggit ng natin, direct to kuan na tayo, wala tayong oras. So tulad na nabanggit ng kapatid natin, ng paksa natin ngayon ay tungkol sa akida. Akida ay siguro lahat natin alam natin ito, lalo na sa mga balik Islam. May tinatawag akida 1, akida 2. Pero ito ay napakalawak. Pag pinag-usapan ng akida sa mga balik Islam, ganito mga akida 1, akida 2. Pero napakalawak po ito. Alam ko na alam nyo lahat ang haligi ng akida, yung 6. Alam natin ito lahat kasi natitake natin yan sa akida 1, akida 2 sa APC. Yung 6 na haligi ng pananampalataya. Alam natin lahat yan, So, pwede magbanggit anong una sa haligi ng akida? Believe in God po. Allahu Akbar. Al-imanu billah. Depende sa pag-aaral. Pero ang mahalaga, sabihin ko sa inyo ngayon, ito yung pinag-aaralan ng isang Muslim mula sa duyan hanggang mamatay. Ito lang, hindi siya lalabas dito. Kumbaga sa pag-aaral ngayon, mula sa kinder hanggang mag-doctorate, dito pa rin nag-aaral. Ito pa rin ang pinapag-usapan, yung 6 na ito. Hindi ka lalabas dito. Kaya napakalawak ito para malaman ninyo. Para hindi kayo mag-isip na pag natapos yung akida 2, 3, 4 ay tapos na. Hindi. Malawak ito. Kasi bawat isa sa haligi may sanga at yung sanga may sanga hanggang sa dulo yung sanga. Napakalawak itong akida. Yung 6 na pinag-usapan natin, hindi natin matatapos mag-aral hanggang mamatay tayo. Ulitin ko sa pag-aaral ngayon, nag-aaral ka mula kinder hanggang doctorate, ito pa rin. Ito pa rin na pinag-aaralan, itong 6. Kaya napakalawak ito. At least magkaroon tayo ng challenge na magbasa tayo sa akida kasi hindi natin matatapos. Huwag tayo umasa na pag natapos yung akida 4 ay maniwala ka na sabi mo sapat na. Hindi po. Kasi sa amin, ganun nga, sabi ko sa inyo, mula kinder hanggang doctorate, ito pa rin ang pinag-usapan. Hindi ka lalabas dito sa 6. Kaya napakalawak ito. So yan ang pag-usapan natin sa ilang minuto ngayon.
Aqidah sahiha, yung tamang paniniwala. Yun ang foundation na, yung anim na banggit natin. Una sa lahat, paniniwala sa Allah. Paniniwala sa kaisahan ng Allah. Anong paniniwala sa kaisahan ng Allah? Pag nagsamba ka, si Allah ang sasambahin mo. Yung tauhidul uluhiyah. Hindi ka pwede sumamba na ibang Diyos. Lahat ng gawain mo, pagsamba, pag-ayuno, pagdasal, pag-hajj, lahat ang layunin mo doon ay para kay Allah. Hindi mo pwede gawin yun na hindi para kay Allah. Bakit? Kasi si Allah ang nagbibigay ng gantimpala. Pag ginawa mo yun na dahil sa kaibigan, dahil sa anong grupo, paano ka? Sino magbibigay sa'yo ng gantimpala? Sino magbibigay sa'yo? Paparusahan ka pa ng Allah. Kaya yun ang pinakasimpleng example niya. Paniniwala sa kaisahan ng Allah at paniniwala sa mga gawain ng Allah, rububiyah. Ibig sabihin, itong mundo, pag-ikot ng mundo, walang sino mang nilikha na kasama ni Allah dito. Nag-isa si Allah. Yung mga sakuna, yung mga lindol, anong bagay? Walang sino man na anghel o sino mang nilikha na katulong ni Allah o may bahagi sa mga panyariang ito. Kay Allah lang. Yung magpagaling ng may sakit, magbibigay ng swerte, kay Allah yun. Pag gumawa ka ng iba, mga anting-anting o mga albularyo, maniwala ka doon, yun ay salungat sa akidah. Yun ay salungat sa akidah rububiyah. Ang nasalungat mo doon yung kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi wala namang pinakamakapangyarihan kundi ang Allah. Maliban kung mga bagay na binigay sa mga propeta, pinahintulot sa mga propeta, yung mga himala ng mga propeta, yun ay binigay ng Allah sa kanila. Pero bukod sa mga propeta ay wala, kahit sino mang tao. Kaya wag kayo maniwala ng mga taong naniwala sa mga patay, humihingi ng tulong, ginagawa yung mga namatay na tagapamagitan sa kanila kay Allah, mali yun. Kaya paniniwala sa kaisahan ng Allah, ang kanyang salungat ay humingi ka ng bagay na hindi kayang gawin ng nilikha na hingin sa kanya. Halimbawa, yung may sakit, may kamag-anak ka nagkasakit, humingi ka ng tulong sa mga anghel, sa mga albularyo o sa sino man dyan na bukod kay Allah. Yun ay nasalungat mo doon, nasira yung paniniwala mo doon sa rububiyah. Ingatan natin ito kasi wa may yadaduha, yung salungat ng paniniwala sa kaisahan ng Allah ay pwede mangyari na maglabas sa iyo sa iyong pagka-Muslim. For example, ikaw ay Muslim ngayon. Tapos that time na naniwala ka na may kapangyarihan si Jesucristo. So kailangan that time na ulitin mo yung shahada mo kasi nasira yung pagka-Muslim mo. Nasira yung pagka-Muslim mo doon. Hindi ka pwede magdasal, mag-ayuno hanggat hindi mo mabigas muna ulit yung La ilaha illallah. Delikado ito, ha? Pinakasensitibo na paksa yung akida. Napakadali pero napakadelikado. Kasi yun nga, pag nasira ito, halimbawa, nanalangin ka na bukod kay Allah, nasira, nanalangin ka na buo sa puso mo na may kapangyarihan itong bato na ito o itong albularyo na ito. May kapangyarihan na mapagaling yung may sakit. Sa sarili niyang kapangyarihan. Nasira yung pagka-Muslim mo. Anong ibig sabihin na nasira? Pag hindi mo bigkasin ng La ilaha illallah at magtaubat ka kay Allah, magtaubat ka na nagkamali ka, tinanggap mo at bigkasin yung La ilaha illallah, saka pa, pinahintulot na makapagdasal ka, makapag-ayuno ka. Paniniwala lang. Kahit hindi mo nabigkas, sa puso mo lang. Kaya delikado talaga yung wa may yadaduha, yung kasalungat ng akida. Pinakadelikadong paksa, pinakamadaling paksa, pero pinakadelikado yung akida. Kasi pwedeng masira na wala kang ginawa, wala kang salita, sa paniniwala mo lang. May tayo na may sakit. Tapos nagpagamot ka ng albularyo. Naniwala ka na may sarili siyang kapangyarihan. Nasira ang pagka-Muslim mo doon. Anong dapat mo gawin? Magtawbah ka, mag-istighfar ka at bigkasin mo ulit yung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pag hindi mo nabigkas,
nasira yung paniniwala mo, hindi ka pwede magdasal, magayuno. Kasi nasira yung kwan. Yun ang ibig sabihin na wamayudaduha. Yung kasalungat ng pananampalataya. So, depende ito sa may magpasasalungat na hindi naman nakalabas sa Islam at may pagsasalungat na sa akida na nakalabas ka sa Islam. Okay? Yun ang kasalungat ng akida, yung akida paniniwala sa kaisahan ng Allah at paniniwala sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Akida ay, sabi na, yazidu wa yanqus. Ito'y tataas at bumababa. Madadagdagan at bumababa. At mararamdaman ito ng bawat isa sa atin. Minsan, may time na tamad ka talaga magdasal o ayaw mo talaga gumawa ng kautusan ng Allah. Bumababa. Paano siya tataas? Tataas siya sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga ipinagutos. Una sa lahat, yung mga obligasyon. Mga obligado na ipinagutos ng Allah, yung 5 haligi ng Islam. Pag ginawa mo yan, tumataas ang pananampalataya mo. Pag dinagdagan mo ng mga suna, tumataas ang pananampalataya mo. Ano ang mga bagay na kailangan gawin mo para tumaas yung pananampalataya mo? Kaysa yung gawin mo ng buo yung mga obligasyon ng Islam, yung 5 haligi ng Islam. Yun ang pinakauna. Huwag mo gawin na iwanan mo yung dasal tapos nagsusuna ka ng pag-ayuno o kaya nagsusuna ka ng dasal. Minsan pangyayari, actual, sa Ramadan, baliwala sa iyo yung Isha pero nagtarawi ka, nagqiyamul layl. Alam mo ba? Yung buong tarawi at buong qiyamul layl, kung iwanan mo, hindi mo mo gawin, wala kang kasalanan. Ha? Pero pag iniwan mo yung Isha at nagtatarawi ka, nagqiyamul layl ka, may kasalanan ka pa rin. At mas mabigat yung Isha na isang dasal Isha kaysa tarawi at qiyamul layl. Mas mabigat. Kaya dapat natin alamin yung mga pagkakasunod-sunod. Unahin natin yung mga obligado sa atin, yung 5 haligi ng Islam. Bago tayo magsumna, bago natin gawin yung mga sunna. Kung gawin na, hindi ka nakadasal ng Isha, tapos magqiyamul layl ka o di kaya magtarawi ka. Hindi pwede yun. Unahin mo yung Isha kasi yun ang obligado. So tumataas ang pananampalataya sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga kabutihan. Pag natapos mo yung mga obligasyon ng gawain, obligado, isunod mo yung mga sunnah. Mga sunnah at saka yung mga azkar. Pagbasa ng Quran at pinakamahalaga talaga na makakadagdag sa pananampalataya ay huwag ka makihalumbilo sa mga tao walang pananampalataya. Kung gusto mong lumakas ang pananampalataya, babae, lalaki, makipagkaibigan ka, mag-close ka sa taong malakas ang pananampalataya. Doon lumalakas ang pananampalataya mo. Pag iwasan mo yung grupo na gumagawa ng malakas ng pananampalataya, tapos doon ka makipagkaibigan sa mga taong walang pananampalataya, ay humihinang pananampalataya na sinadya mo. Al-imanu yazidu wa yanqus. Tataas at bababa. Paano tataas? Itong pinag-usapan natin. Paano tataas ang pananampalataya natin? Huwag ka sasali, huwag ka makipaghalumbilo sa mga grupo, mga kaibigan na hindi nagdarasal. Walang pananampalataya kasi makasama ka sa kanila. Yun ang turo ng Islam. Pinakamahalaga ngayon ay makipagkaibigan ka, sama ka sa grupo. Huwag ka hihiwalay sa grupo na naniniwala, nag-aakibat ng paniniwala sa kaisahan ng Allah. Doon lumalakas ang pananampalataya. Pag humiwalay ka, ay sabi ng sa Arabo, ang makakain ng alimaw sa mga kambing, yung kambing na humihiwalay. Pag kasama siya doon sa grupo ng mga tupa na inalagahan, hindi siya makain ng alimaw. So ang tao, pag humiwalay ka sa grupo ng mga taong gumagawa ng pananampalataya sa Islam, ay kakainin ka ng Satanas. Doon ka kakainin ng Satanas. Doon ka idinigaw ng Satanas. So may kiyang oras natin, yun ang mga bagay na lalakas ang pananampalataya. So, siyempre, kasalungat, ang makapaghihina ng pananampalataya ay humiwalay ka. Doon ka makipagkaibigan, makisama sa grupo na hindi naniniwala, hindi gumagawa ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa
Paglakas ng I'm just pananampalataya, joking. ingatan natin ito, I'm ha? just joking. Pati yung No sarili ko. one will, no one look at Kung us lahat ng mga crazy. sinasabi ko sa inyo, unang sa Coffee lahat of ang who? pinapayuhan ko yung sarili ko. Brad, yan, Yung it tinatawag na is. gafla. Ang gafla Hala, ay yung why she's calling me? makalimutan mo yung My teacher. paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang makalimutan yung paggunita kay Allah ay hindi yan basta-basta na kumbaga makalimutan mo lang na walang dahilan. Ang gagawin ng Satanas, gagawa siya ng bagay na malibang ka para hindi mo maalala si Allah. For example, ngayon, lahat tayo ay nasisira ang oras natin sa cellphone. Chismis, comment, lahat yun ay minsan nagkaroon ka ng problema dahil dito sa cellphone. Comment. So yan ay gawain ng Satanas para ilibang ka na hindi mo magunita si Allah. Para hindi mo magunita si Allah. Ito yung tinatawag na gafla. Lahat ng gawain na maging sanhi ng pagkalimot mo kay Allah, yun nga, cellphone. Marites, TikTok, ano-ano pa yan. Lahat yan ay gawain ng Satanas para ilibang ka na hindi mo maalala si Allah. Yung ginagamit mo sa cellphone, makipag-chismis, makipagkwentuhan na walang kwenta, makipag-text na walang kwenta, mas mabuti pa na iwanan mo yun at maggunita ka kay Allah. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah. Bakit? Ano ang pakinabang mo dito sa mundo at sa kabilang buhay? Dito sa mundo, pakinabang mo dito, yung sinabi ng Allah na ala, bidhikrillahi tatmainnul qulub. Pinakamabisang gamot na magpatatag sa iyo, maglumayo sa iyo sa stress, problema, yung paggunita kay Allah. Kaya ayaw ni Satanas na magamit mo yung oras mo sa paggunita kay Allah. Bakit? Kasi hindi kanya mapuruhan. Hindi kanya kayang ilihis habang ginugunita mo si Allah. Ang tao naggugunita kay Allah ay hindi pwede madisgrasya. Hindi pwede. Ito yung pwede. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Pangako ng Allah na ang tao habang naggugunita kay Allah, hindi ka pwede madisgrasya. Hindi ka pwede madisgrasya. Saglit lang, 1 minute lang. Sa 2009 yata o 2010, mga estudyante ko sa Jahra, inventory nila sa Pahel. Nagsakay sila ng isang van. 11 sila. Isa lang nakakaligtas yung Egyptian. Sa 11, isa lang naligtas kasi tumaob yung van nila. Isa lang naligtas. So nung tinanong, anong sabi niya? That time sabi na ako yung nagugunita kay Allah. Hindi pwede. Hindi ka pwede kasi ang pangako ng Allah na hindi ka pwede madisgrasya habang ginugunita mo si Allah. Tumaob yung van, namatay yung 10, natira yung isa. Anong dahilan? Sa dahilan, binanggit niya, siya ay naggugunita kay Allah habang siya sa sasakyan. Tingnan mo, gaano kahalaga yung akala nyo. Simple lang, hindi mahalaga. Pangalawa, pakinabang mo, hindi ka may stress. Kasi, ala bidhikrahi tatmainnul qulub. Ligtas ka sa stress, lahat ng problema. Pag ikaw ay nagugunita kay Allah, ligtas ka sa problema. Napakahalaga yun eh. Dito sa cellphone, napakaraming problema na diyan nakukuha. Sa comment, diyan nakukuha yung problema. So, napakasimple lang. Iwanan mo lang yan. Habang nasasakyan ka, papunta sa trabaho, magunita ka kay Allah, mag-istighfar ka. Pauwi, pabalik. Habang nag-upo ka, may nantay ka sa opisina sa trabaho. Habang nagtrabaho kayo, sabay may pagunita kay Allah. Anong masama? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Para hindi ka magkamali sa trabaho mo. Hindi ka magkamali pag nagunita ka kay Allah. Hindi. Pagkakas ng Allah. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Habang ginugunita mo si Allah, habang binibigkas mo si Allah, walang masama mangyari sa iyo. Sabi ko nga, kahit malaglag yung langit, hindi ka mamatay. Kung ang pagkalaglag niya ay ikaw gumunita kay Allah. Halimbawa lang yun. Okay. Maraming topic natin, pero konti ng oras natin. So dito tayo tapos natin yung al-iman yazid wa yanqus, lumalakas dahil sa dami ng paggawa ng kabutihan at bumababa ang pananampalataya dahil sa paggawa ng mga masamang gawain. So nabagit natin na pinakamabisang paglakas ng pananampalataya natin ay sumali tayo sa grupo ng
nag-aral sa Islam o grupo ng mga taong pinag-aralan nila yung Islam. Grupo ng Islam. Pag humiwalay tayo, doon tayo mapunta sa grupo na hindi Muslim at mahatak tayo ng Satanas. So, kasalungat niya, understood na. So, paano natin masukat yung pananampalataya natin? Yung akida natin? Akida. Paano natin masukat? Okay. Masusukat mo, lalaman mo ang akida mo. Bawat isa sa atin, tingnan natin ngayon, sukatin niya ang akida niya. Sa mga lalaki, halimbawa, lalo na sa bago nag-Muslim, bago kang Muslim, pag nagbakasyon ka, makikita mo kung gaano kalakas ang akida mo pag niyaya ka ng mga kaibigan mo na tinatawag na tagay. Alam mo yung tagay, makitagay. O di kaya anong bagay na salungat sa Islam. Sa mga babae ay makikita mo yung akida mo kung gaano kalakas. Pag bago ka nag-Muslim, tapos umuwi ka, ay anong gagawin mo sa talukbong mo? Anong gagawin mo sa dasal mo? Doon mo masusukat. Doon mo masusukat. Wag mo na sagutin na sa puso mo lang. At least alam mo, sukatin ang pananampalataya mo. Ngayon. Okay. Sa Pinas yun, pag dito sa Kuwait, hindi ka matatanggap, kailangan wala kang trabaho. Pero hindi ka matanggap pag may talukbong ka. So, titingnan natin ang akida mo doon. Masusukat mo na lang. Wag mo na ikwento kung anong naisip mo doon. Pero at least alam mo kung gaano kalakas yung akida mo. Okay. Sa Fajr, akida mo sa dasal mo. Kasi akida, lahat pinasukan eh. Fajr ngayon, malamig. Fajr, malamig. Nagising ka, masukat mo doon ang akida mo. Kaya ba tumayo ka agad at magbudu? O mag-isip-isip ka pa, malamig. Mamaya na lang. Doon makikita ang akida mo. Kaya masusukat natin ang akida natin sa pamagitan ng dumating magkasalubong yung kagustuhan ng Allah at saka yung kagustuhan ng mundo o kagustuhan ng sarili mo. Doon masusukat yung akida mo. So ikaw na bahala. Depende na sa'yo. At least kailangan lumakas yung akida mo. Kailangan lumakas yung akida mo. So alam natin paano natin sukatin ang ating akida sa pamagitan ng mga bagay na magkasalubong yung kagustuhan natin at saka yung kagustuhan ng Islam, kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon natin masukat yung akida natin. So, kailangan mag-istighfar tayo pag mahina ang akida natin. Okay? So, siguro, malapit na. 5 minutes lang ito o 10 minutes lang? 5 minutes. Malayo pa, Sir. Malayo pa. 4:30 pa. 4:30 pa, malayo pa ang adan. Hindi, kasi may program kayo na iba. Yung sa akin lang, yung sinasabi ko. Okay lang, pasarap kasi yung tinatalakay mo eh. Hindi, kasi sa oras tayo. Kailangan oras. Ano yung oras na na schedule natin? Hindi ka lakar. Hanggang alas 4:30, pwede ka na magkuhan. Hindi. Sa oras na kasi may mga ibang program natin. 10 minutes pa, Okay. may 10 minutes pa. Tatalakay natin yung akida, yung haligi ng akida. Sabi natin, malawak ito. Huwag tayo umasa na pag natapos yung akida po, tapos na. Hindi, marami pa ito. Mag-doctorate ka pa, nandiyan pa rin. Hindi pa rin tapos. Sabi ko, mula sa duyan hanggang sa libingan. Itong akida. Akida ito. At tatalakay natin na pinaka-madali ang akida. Kasi madali lang, maniwala ka lang sa kaisahan ng Allah. Gawin yung kautusan ng Allah. Pero pag nasira ito, gawin mo yung nakasalungat sa kanya, pwede mangyari na nakatapon ka sa labas, nakalabas ka sa Islam. So anong gagawin mo pag nakalabas ka? Alam mo nang gagawin mo. Ulitin mo, bigkasin la ilaha asyhadu wa la ilaha illallah, tulad ng pag-imbris mo. At isa puso mo. At magtaubat ka kay Allah. At huwag mo ulitin. Okay. So alam natin paano lumakas at paano mahina ang pananampalataya natin. Natalakay natin, paano natin masukat ang akida natin? Paano natin malalaman ang akida natin kung kailangan ba dagdagan? So kailangan dagdagan naman talaga. Kailangan talaga dagdagan. Kasi ang buo lang ang pananampalataya ng mga propeta. Bukod sa propeta, walang buo ang pananampalataya. Mga propeta lang ang buo ang pananampalataya. Okay. Talakay natin ngayon, bigyan natin ng halimbawa. Tingnan natin yung view ng totoong akida. Ang kuha natin ngayon sa mga 3 minutes, yung view ng malakas ang akida. Anong halimbawa? Paano natin malaman kung gusto natin gayahin? Okay. Yung mga may Quran dyan, yung Quran natin na Tagalog, sa page 842. Page 840, Suratun Nisa, Suratut Tahrim. Sa talata 11. Basahin lang natin mamaya. At least alam mo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Asawa ni Fir'aun, si Asya binti Imran. Si Fir'aun, alam natin na wala pang kafir na nag-declare na siya Diyos kundi siya. Gaano kataas, gaano kalaki ang kaharian niya, ang paniniwala niya sa sarili na siya Diyos. Siya lang, nag-iisang tao sa anak ni Adan na nag-declare na siya Diyos, si Fir'aun. Bakit natin banggitin ito? Para malaman natin kung gaano kalakas ang pananampalataya ng asawa. Asawa niya si Asya na Muslim. Naniniwala kay Allah. So, isipin mo nga, yung katayuan ng babae na ang asawa na nag-declare na siya Diyos. Gaano kalakas ang pananampalataya. Anong ginawa ni Fir'aun dito? Nung nalaman niya na si Asya nag-Muslim, ipinagapos, itinaling 2 kamay at 2 paa at ibinabad sa araw. Alam mo naman ang mainit dito. Alam mo na yan kung gaano kainit dito. Tapos nakataling 2 kamay at 2 paa at binabad dun sa araw. Napakainit. Tapos kukuha ng bato, ibabagsak sa kanya. Yun ang parusa niya. Sa kapalit ng mag-Muslim lang, iwanan lang niya. Okay. Bago pa man yung dumating, tingnan mo yung lakas ng pananampalataya. Ano ang iniwan niya? Iniwan niya yung kapangyarihan ng asawa niya. Hari. Huwag natin pag-usapan na yung katulad dito ngayon na presidente na isang bansa. Hindi, buong mundo yun. Kasi siya ang Diyos, nag-declare siya ang Diyos. Gaano kasarap yung buhay ng asawa ng hari? Kung sa muna pag-usapan natin. Pangalawa, yung kayamanan. Pangatlo, yung katungkulan ng asawa na, yung katungkulan niya at yung kayamanan niya at yung kagandahan niya at yung lahat ng buhay sa mundo, nasa kanya lahat. Ipinagpalit niya sa paniniwala sa isang Diyos. Basta lang hindi mawala si Allah. Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah. Allah, ipagawa mo ako ng isang tahanan na malapit sa iyo. Itong napaka-taimtim na ito, napakasarap. Indaka baytan fil jannah. Malapit sa iyo na tahanan sa paraiso. Ito lang gusto ng ito na. Asawa ng hari, yung katungkulan, yung kayamanan, yung kagandahan niya, yung magandang buhay sa mundo, pinagpalit lahat. Bukod doon yung parusa sa kanya na inigapos ang 2 kamay, 2 paa, at binagsakan ng bato. Yun ang akida. Gusto natin tingnan yung view ng akida, yun ang akida. Isipin mo yung asawa ka ng hari tapos iwanan mo. Tapos paparusahan ka pa ng bagsak ng bato na sa mainit ng araw, ay tinali ang 2 kamay, 2 paa. Basahin mo ito. Sana isaulo ninyo ito. Itong Suratul Tahrim. Suratul Tahrim, sura na 66 sa sa Quran Tagalog at talata 11. Basahin niyo ito. Isaulo niyo. Napakaganda ito. Kasi ito sa magpapalakas ng akida ninyo, yung mapag-aralan ninyo, itong mga tao na malakas ang akida na dapat natin gayahin kasi babae ito eh. Katulad ni babae. Isang pinakamahalagang aral dito, huwag ka magsabi na mahinang pagka-Muslim mo dahil asawa mo hindi Muslim. Hindi. Siya hari pa. Yung asawa mo hindi hari. Tao lang, normal lang lalaki. Huwag may pagpalit yung paraiso mo. Itong panigyan, paraiso ko ito, paraiso ko. Asawa, anak, magulang, bahala ka dyan. Ang mahalaga, paraiso ko. Ito ang pinakamahalagang aral dito. Asawa, anak, kamag-anak, kayamanan. Hindi, paraiso ko. Ito yung sabihin mo, yung sinabi ni Asya. Paraiso ko, Allah, igapagawa ko ng tahanan, paraiso na, isang tahanan sa paraiso na malapit sa iyo. Allahu Akbar, malapit sa iyo. Yun lang. Yun ang kapalit. Pagbagsak ng bato, okay, walang problema. Itali mo yung kamay ko, paa ko, itali mo, okay, walang problema. Basta lang ipagawa ko ng bahay sa paraiso. Allahu Akbar. Yan. Anak mo, asawa mo, magulang mo, paraiso ko. Yan ang sagot mo, paraiso ko. Basta wag lang yung paraiso ko. Wag lang yung paraiso ko.
Mangyari ang lahat, wag lang yung paraiso ko. Yan ang binigay ng Allah. Sabi ng Allah, si Allah ay nagbigay ng magandang halimbawa sa inyo. Ito, si Asya binti Imran, asawa ni Fir'aun. So, tulad ng sinabi ko, wala tayong oras. Maraming salamat sa inyo. Actually, marami pang paksa na hindi ko natalakay sa inyo. So, laktaw-laktaw kasi gusto kong maubos ng isang beses lang. Hindi naman kaya. So, maraming salamat sa inyo. Sana itong oras na ginugol natin ito ay mapabilang sa mga magandang gawin natin, timbang ng gawain natin sa kabilang buhay. Katibalan tayo ni Allah. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung may mali ako mula sa sarili ko, kung may tama, ito ay binigay ng Allah sa akin. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng mga kasama kong mga ustadjis, Ustad Jahid, Ustad Faisal, at mga Musaid Da'iyah, si Brad Sumaway, si Abdullah, si Faisal, at sa iba pa, sa lahat, at sa mga sisters natin, maraming salamat sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Tingnan niyo mga kapatid na mga babae, ang tunay na pananampalataya. May yung asawa ni Firaun na hindi niya naramdaman ng mga kaparusahan na mula kay Firaun dahil sa pananampalataya o di kaya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang magpapanatag sa ating pananampalataya. Katulad ng ating mga kasabihan na iktaril karin fa innal muqarrana yunsab. Ibig sabihin nun, maghanap ka ng tunay na kaibigan sapagkat yung kaibigan ay kuminsan ay doon nagmamana ang magkaibigan. Kung ano ang kaugalian ng kaibigan, yun ang nakukuha natin o di kaya napag-aralan natin, na nagagawa natin. So, lahat ng kanyang mga tinalakay, napaka-importante sa atin. Masusukat natin ang ating pananampalataya sa mga binanggit ng ating kapatid na si Sheikh Abu Muhammad Miro. So ngayon mga kapatid, pang-lima naman tayo kasi malapit ng ating oras ay Hiwarum Ma'a Muslim. Madaya Maria Bayrun Al-Kamil Mariam. So, ito ay Hawlal Christmas. Ibig sabihin yun, ito ang tatalakay natin, talakayan mula kay Mariam patungkol sa Christmas. So, inshallah, pakinggan natin ang ating kapatid, sister na si Mariam sa kanyang paksa sa may discuss patungkol sa Christmas. So yung mga hindi pa mga Muslim na nakasali nito at saka yung mga nag-Christmas diyan, sumali kayo inshallah ta'ala para malaman natin ang katotohanan. Falyatafaddal al-ukht Mariam. Shukran Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inyong lahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, napakagandang topic na naibahagi ng ating butihing Sheikh kanina, no? Mashallah, patungkol sa akida, napakaganda. At reminder sa ating lahat. And alhamdulillah, getting time, okay. Itong topic na binigay sa atin is napapanahon, magandang topic na papanahon, yung Pasko. So ano pala yung Christmas or yung Pasko? Ito ay ang celebration ng mga kufar kung saan na ang kapanganakan daw ni Jesus na kinikilala nila na anak ng Diyos o ang iba ay si Jesus mismo ang Diyos nila. Okay? Na taliwas sa ating pananampalataya bilang Muslim na si Jesus Isa alayhisalam ay isang propeta at sugo ng Allah. Kaya naman isa sa mga disadvantage, no, sa pakikilahok sa Pasko o Christmas ay na bilang Muslim ay maaaring makagawa tayo o maaaring mahuhulog tayo sa paggawa ng pagtambal sa Allah.
Okay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa malapit itong kahulugan, tunay na si Allah, hindi niya patatawarin ang sinumang nagtambal sa kanya, subalit patatawarin niya ang iba pang kasalanan liban dito. Okay? Meron pa bang mas matinding kasalanan o uri ng shirk kaysa doon sa mga taong nagsasabi na si Jesus ay anak ng Allah? Or si Jesus ay ang Allah? So kapag ang isang Muslim ay nakibahagi diyan, no? Ay parang sabihin nating hindi man niya pinapahintulutan pero sinasang-ayunan niya or hinahayaan niya na yung shirk ay lumalaganap. At sa mga sandaling iyon siya ay nakikibahagi sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Okay? Bagay na kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kasama na dito yung pagsaksi ng kasinungalingan, no? Sinabi ng Allah sa malapit na itong kahulugan, okay? Wallazina la yashhadu sana yun. Okay. Wallazina la yashhadunu zur. Okay? So, kabilang sa mga palatandaan ng alipin ng Allah ay sila yung hindi umaatin sa kasinungalingan, hindi sumasaksi sa kasinungalingan o at sa ibang selebrasyon ng okay. Hindi ito yung kabilang sa palatandaan ng alipin ng Allah o tunay ng alipin ng Allah ay sila yung hindi umaatin o sumasang-ayon sa kasinungalingan. Okay? So hindi sila sumasaksi sa kasinungalingan. Kaya at ang pag-celebrate ng Pasko ay isa sa pinakamalaking kasinungalingan na magagawa ng tao laban sa kanyang tagapaglikha. Subhanallah, no? So another thing is kapag nang doon ka mismo sa pag-celebrate nito, ito sa mga disadvantage, no? Ang puot at galit at sumpa at parusa na maaaring ibaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gumagawa ng kapalastangan laban sa kanyang dakila ay maaaring madadamay ka kasi nandoon ka mismo sa pakikilahok na iyon, no? Isa din sa disadvantage is yung paggawa o paggaya sa kufar, no? Paggaya sa kufar sa ang pakikisali sa kanila or ang pakikisalamuha sa kanila, ito ay nakakahawa. Subhanallah, no? Kaya magagaya talaga ng mga Muslim, kaya hindi na tayo magtaka na ang mga iilan sa mga Muslim na kapag ang nakasalumuha nila or nakikisama sila sa mga hindi mananampalataya, nahahawa sila sa mga gawaing ito. Kaya naman kung tayo ay makikiselebrate sa Pasko o sa celebrate nila, ay mahahawa tayo sa mga gawain nila tulad ng pakikipagpalitan ng regalo, pakikipagbatian ng Merry Christmas, no? Pagdalo sa kanilang mga selebrasyon na nagpapakita ng pakikiisa sa kanila, samantalang ang totoong turo sa Islam ay layuan ang paggawa nito o iwasan ang paggawa ng shirk, no? Subhanallah. Then actually maraming mga points dito, no, pero sa konti lang ang oras natin, so i-elaborate na lang natin, i-brief na lang natin. So ilan sa mga disadvantages din ng pakikilahok sa Pasko ay ang kinakailangan natin maglaan ng budget, no? Pera. Na kung walang pera, mai-stress saan kukuha para makasali lang sa Christmas party, paghanda sa food, no? Regalo, exchange gift, no? Para sa mga nanay, medyo mabigat 'yon, no? Lalo na't ilan ang anak ang nag-aaral niya. Tapos dun sa school may mga Christmas party bawat baitang ng pag-aaral, no? So lahat 'yon. So malaking gastusin, no? So subhanallah.
pakikilahok sa mga sayawan. So nakakagawa, maraming magagawa na labag sa kautusan ng Islam. Ito yung mga advantage sa pakikilahok sa Pasko, no? Maaring yung mga bata or ilan, hindi lang sa mga kabataan, no? May ilan sa mga kamusliman, no? Na kapag nakilahok sila doon, nandoon yung sayawan, nandoon yung music, nandoon yung iba't ibang pang mga labag. So nalalabag na natin ang turo o kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang disadvantage. Okay? So sa party, so andun yung inuman, paputok, no? Maaring madidisgrasya, malapit sa disgrasya. Ganun din sa mga negosyante, no? Sa mga negosyante na nag-aabang sa Pasko. Mashallah. Nag-aabang, astaghfirullah, no? Nag-aabang sa mga negosyante na nag-aabang sa Pasko na kapag ang binibenta nila ay mga bagay na may kaugnayan sa Christmas. So, nakakagawa sila ng ipinagbabawal sa Islam na dahil nangangahulugan na pagtulungan sila sa pag-unlad sa relihiyong Kristyanismo na salungat sa ating relihiyong Islam, no? At marami pang magagawa sa paglabag sa Allah. Ito yung mga disadvantage sa paglahok o pakikilahok sa Christmas. So, dako naman tayo sa mga advantage. Okay, 1 minute na lang siguro ito. So, i-brief na lang natin. So, ang advantage naman sa pag-iwas. Subhanallah, ito na yun. Pag-iwas natin dito sa Christmas. So, advantage dito is, una, nasunod natin ang utos ng Allah, no? Na naiwasan natin yung paggawa ng shirk. Maaring ang dami nating magagawang mga kasalanan doon, naiiwasan na natin yun. Naiiwasan yung pag-iinom, naiiwasan yung sa music, sa sayawan, at yung mga party doon, no? Naiiwasan yun. At ganun pa din, yun, naiiwas din tayo sa puot at galit ng Allah na maaring ibababa doon. So, maliligtas tayo doon. At ganun din, naging panatag ang ating kalooban dahil sa, in a way na, hindi na tayo may stress sa mga gastusin, at ganun din sa, naging magaan ang buhay natin. Subhanallah, alhamdulillah sa Islam. Alhamdulillah, no? Naigay tayo sa Islam na napakadali at napakagaan ang buhay sa Islam kung susundin lang talaga. No? So, mawawala na sa atin yung mga hindi kaya, no? Mawawala na sa mga bata, may inggit, wala akong bagong damit, wala akong pangregalo, hindi ako makapasok sa Christmas, hindi ako maka-attend ng Christmas party, at hindi ako maka-attend. So, maiiwasan na yung mga bagay na yun. Una, next is yun nga, iiwas tayo sa mga gastusin. Makakaiwas tayo sa mga gulo, maaring gulo, do? So pag mga lasing na yung mga tao, wala na, magkakagulo at makagulo na. Okay? Maiiwas natin ang sarili natin sa ingay. So, less hassle and less stress. Alhamdulillah Rabbil Alamin sa Islam, no? Actually, marami pang points pero wala na tayong oras. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum sa inyong lahat. Jazakillahu khairan ukhtana Maryam alama sarahu fi darsihi walillahil hamd. Kabilang pa doon sa ating mga pupulot sa kanyang lecture si Sister Maryam, alhamdulillah, makikita natin na sa pagsunod sa kautusan ng Islam ay makakatipid tayo. Kasi kung pupunta ka sa Christmas party, kailangan may handa ka. Makakatipid tayo sa gastusin at makakaiwas tayo sa mga pinsala. Kung pumunta ka doon, nag-inuman, biglang nagbatuhan ng mga buti, di ikaw ang tinamaan, di nagkaroon ka ng problema. So, jazakallahu khairan
ang ating kapatid na ang ating sister na si Mariam sa kanyang tinalakay na napakahalaga sa atin. So, ang aking mga maitatanong, mayroon ba tayong mga guests ngayon na mga hindi pa Muslim? Mayroon bang nakikinig na hindi mga Muslim? Para matanong natin yung mga kaibigan natin kung ano ang kanilang pakiramdam sa Pasko o di kaya Christmas. Sapagkat ang ating programa ngayon ay Lika Umapto as Ilatun wa Ajuba. Ibig sabihin, mga open forum na mga katanungan at mga kasagutan. So inshallah ta'ala, ito ay hanggang minus 4:45. Pwede natin ito, mga kapatid, hanggang 4:45 kasi importante, mahalaga ito. Kung ano ako muna ang magtatanong kasi Lika Umapto, ako magtatanong kung ano ang nakuha natin na aras sa dalawang lecturer natin. Una kay Abu Muhammad na napakaganda ang kanyang natalakay sa atin kasi nasusukat natin ang ating pananampalataya sa kanyang tinalakay sa atin. At ganun din kay Sister Mariam na ganun din, nasusukat din natin ang ating pananampalataya kasi nasa Christmas tayo ngayon. Baka mamaya may gumagawa dyan na ng mga gifts para ibigay kung sino kanino dyan na mga kaibigan. So, wala na. Hindi na siya gagastos inshallah ta'ala. Mga kapatid, katulad ng ating nasabi sa inyo, ang Islam, ito ay napakahalaga sa bawat isang tao. Napakahalaga ito kasi pag naging Muslim ka, kakaiba ka na talaga sa lahat ng mga nilikha inshallah ta'ala. So inshallah, umpisa natin ang mga katanungan Lika Umapto inshallah ta'ala. Katanungan at kasagutan. Mga sagot inshallah. Tanong na kayo. Ustad, can I ask? I have a question, Ustad. What if, kasi as a converted Muslim, okay, now I'm Islam, but then Assalamualaikum. Pakinggan natin muna yung may katanungan ng sister natin. Pakinggan natin muna. As a converted Muslim, I'm the only person in my family converted to Islam. So all my family, as of now, they're all Catholic and Christians. Okay? But then, of course, nandyan yung tradition nila. Every December, they celebrate Christmas. Okay? So, what if I will be there with them, but my intention is not celebrating the Christmas. My intention is just to be with my family. Kasi diba sa Islam, it's very important ano yung niya mo sa puso mo. Kung ano yung intention mo sa puso mo. And alam nyo na, once in a while lang naman na nandun lang ako sa family ko kasi nasa labas tayo nagtatrabaho. What if I went home December and it's Christmas time and they are celebrating Christmas? But I don't have the intention to celebrate the Christmas. My intention is to be with my family. Is it like masisira ba yung pagka-Islam ko or what? Okay, inshallah ta'ala, bago ako magsagot, kailangan makasagot muna yung ating, unang-una, yung baka yung nag-lecture sa atin. Una, si Sheikh Mujahid, kailangan na mabigyan ng mapaliwanagan niya ng ibigay natin inshallah kay Sheikh Muhammad. Ito si Sister Jenny si Sheikh Abu Muhammad. Si Sister Jenny, ang tanong niya ay yung mga kamag-anak niya lahat ay mga Kristiyano, hindi mga Muslim. Siya lang ang Muslim. So, umuwi lang siya para makasama lang pamilya niya, pero nagsiselebrate sila. Wala naman siyang intention na para mag-celebrate ng Christmas, kundi makasama lang ang family. So, inshallah, ibigay natin kay Abu Muhammad. Abu Muhammad, baka nandiyan ka pa. Hindi ka pa nakababa. Magadan na. Anong mga may sasagot mo dyan? Assalamualaikum po. Wala po siya, nandoon po sa CR. Nag-udo. Nagsalita na yung kanyang Muhammad, so nag-udo siya. So, sagutin mo na, Raisa na Mujahid. Ituloy mo na, Sheikh Faisal, ituloy mo na. Ituloy mo na yung kanya. So, sa akin lang,
katulad ng sabi ni Sheikh Abu Muhammad. Pero yung pagkasira, yan ang hindi ko masasagot. Pero yung niyat mo, depende sa niyat mo. Pero inshallah ta'ala, mayroon naman mga ulama na nagsabi na kapag sumali ka doon sa mga bagay na para maipaliwanag mo sa kanila ang ginagawa nila, ay pwede yan. So ganun na aking pananaw, sister, na kung ikaw ay makikiisa sa kanila at maipaliwanag mo sa kanila ang Christmas na mismo sa Christian ay nagkakaiba sila ng pananaw. Kung ating titingnan ang Quran, ay ipinanganak si Jesus Christ at panahon ng mainit. Kasi yung tamar, yung dates na titingnan natin yun ang totoo. So, yan lang aking maisasagot. Ayan ko mga kapatid ko, mga ustaz, kung ano ang kanilang maisasagot. Sila Ustaza Halima, Sheikha Halima, sila Ustaza Nuraisa, Haja Nuraisa, Ustaza Sakina, kung ano ay inyong mga pananaw. Yun lang sa akin. At pinakamahalaga ang ating Presidente Sheikh Mujahid, kung ano ang kanyang maisasagot diyan. Maliwanag naman yung pinakaunang hadith na sinabi ng propeta, innamal a'malu binniyat. Basta ang importante, malinis ang intention natin. Masya Allah. Natin intention na para sa pakikipag-celebrate, pakikihalubilo, kundi nagkataon lang talaga na makasama natin ng buo yung pamilya natin. Alhamdulillah, basta malinis ang puso natin. Sa palagay ko, parang mayroong kaninang lalaki na magtatanong kanina, no? Sige. Sino yung lalaking magtatanong? Ako po yun, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatanong ko lang po, no? Sa mga Ustaz natin. Paano natin mapapanatili ang ating iman sa panahon ng maraming pagsubok, no? Lalo na sa panahon na yon ng mga gaya ng ito, mga Christmas. So, paano natin to harapin? At paano natin to tanggihan na hindi tayo makakasakit sa kanila. In general to para sa mga bagong yakap sa Islam, syempre, yung pamilya natin is Christian. So, nangyayari itong babatiin ka ng Merry Christmas, ganon. So, paano natin to mahirap to sa atin ng mga balik Islam, no? Yung mga, syempre, mga bagong yakap sa Islam, na hindi pa natin, paano natin sagutin to? Minsan kasi pag hindi natin sinagot, maaaring magtampo yung pamilya natin. So ano yung the best way? So at isa pa yung paano natin mapapanatili ang ating malakas na iman, no? At sa mga panahong ganito, inshallah. Barakallahu fikum. Sa akin brother, katulad ng sinabi ni Sheikh Mujahid, na hadith ba yun, na hindi yan si Sheikh Mujahid ang sumagot, kundi ang hadith ang pinasagot niya. Innamal a'malu binniyat. Insyaallah ta'ala. Huwag lang sumubra, insyaallah. Kasi paunti-unti lang tayo, paunti-unti ang ating pagdadawa, at least na bawat kalima, bawat word ng ating masasabi ay hindi makapag-utos ng mga hindi maganda o di kaya hindi pinag-utos. So, insyaallah ta'ala, tungkol naman sa mga qadar, o mga itinakda, katulad ng tinalakay ng ating Sheikh na si Abu Muhammad, al-imanu bil qadr khairihi wa sharrihi min Allah. So yan ang matatalakay ko sa inyo, napaka-kwan lang, 2 minutes lang. Ang qadar, bima qaddara Allahu laka, la yazid wa la yanqus. Ano ang itinakda sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yan mababawasan at hindi madadagdagan. Kung ano ang kagustuhan ng Allah, at least nang ginawa mo yung pamamaraan. Halimbawa, kung yung mga buhay natin dito sa dito sa mga ibang bansa, ginawa natin na mai-renew natin ang ating civil ID para hindi tayo mahuli ng pulis, at walang nagawa, kundi wala na kayaw ng amo natin, wala na tayo, hanggang doon lang tayo. At least na ginawa natin yung pamamaraan. Yan ang aking maidadagdag, kasi ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi, mahabang hadis ito, sabi na, walau istama'u ala ay yanfa'uka bi shay'in fala yanfa'uka illa ma qad katabahu Allahu lak, walau istama'u ala ay yadurruka bi shay'in fala yadurruka illa ma qad katabahu Allahu lak. Limada rufiatil aqlam wa juffatis suhuf.
Ibig sabihin, kahit na magkaisa ang buong daigdig para ikaw ay pinsalain, ay hindi ka mapipinsalaan, hindi ka magkakaroon ng mga anumang bagay na hindi maganda. Ang kung ano ang kagustuhan lang sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na kung pagkuhan ka ng mga mabubuti, ay kung ano lang ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat na itaas na ang panulat. Ibig sabihin na itaas na ang panulat sa lahat ng pangyayari. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na wama kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Panatiliin natin mga kapatid, yung palitan na natin ang mga salita natin na ang maipapalit natin ay mga istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yan ang ipalit natin. Wag na tayo yung mga iba't ibang mga sinasabi pa. Makita natin ang mga bagay na magaganda, alhamdulillah. Makita natin ang mga bagay na hindi maganda, subhanallah, ganun. Ang ganun ang kuha natin. Sanay natin ang ating sarili. Barakato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pwede magdagdag ng sagot ayon sa pwede. Dalawang question. Pwede. Okay. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Sa akin lang ito dahil sa true experience ko din sa mga matagal na panahon na kami ay sa kapanahonan natin sa IPC, Islam Presentation Committee. Yan ay dalawang sagot. Una ay dalawang question. Una yung si sister, bakit gagawa tayo ng pamaraan na hindi yung pagkakaisa sa pamilya hindi maitatapat sa December? Dahil ang problema doon, bakit ang problema lang doon? Tama yung layunin natin, hindi tayo nakisali. Kaso ang problema doon, yung mga taong nakakakita, da'wa, parang, ay, ato si Muslim din si tapos nakisali, nakihalubilo doon sa mga Christian. Kaya, may kasabihan na lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Kung yan yung ginagawa mo, yun ang ginagaya ng tao. Buti pa kung tinatanong kanya. Totoo na hindi tayo magkakasala sa Allah. Kaso, yun sa ginagawa natin ba, nagagayahin ng tao. Kung may pagkakataon, may pwede pagawin na hindi natin isasabay sa December ang makikipag-isa sa pamilya, ibang araw na lang ibang month na lang nang pupunta natin para magkakaisa. Ganon, kung may paraan na yun. Pangalawa doon kay brother na paano natin, sabi niya, lakasan ng iman natin doon sa kung paano magdaawa sa mga tao, yun ay butas o di kaya yun ay paraan. Pag kayo ay batihin ng ng mga kamag-anak na hindi Muslim, doon ka makaumpisa magdaawa. Sabi, hindi na ako ngayon magre-reply sa iyo na Merry Christmas, Merry Christmas to, dahil ako ay Muslim. Iyan ay bawal sa amin. Doon ka maka-start, doon ka makaumpisa na magdaawa sa kanila, para sa kanila. Na hindi na pwede pala bakit? Paano natin maumpisahan ng pagdaawa sa kanila kung kahit bawal sa Islam ay natin pa rin sila. Kailangan natin iumpisahan na sa kanila, na idaawa natin sila, umpisahan natin kung anong mga bawal, bakit ganyan, bakit hindi ka na mag-reply, bakit ganon, bakit doon ka mag-start, mag-umpisa, magdaawa sa kanila. Ganito ang Islam, ganon Islam. Dahil meron akong isang daiya na under sa amin pero nakauwi na dahil na yung medyo ng edad niya, si Sir Mariam. Mariam yun sino yun? Bakani, Sir Mariam Bakani. Siya isang assistant daya. Sabi niya, Sister Halima, paano ito nasanayan ang aking mga kaibigan na hindi mga Muslim na every katapusan ng month ng December, 12:00, pupunta sila sa akin. Nakikikain. Sabi ko, maghanda ka para kainan ninyo. Pero ang gawin mo, abang nagkwento ka sa kanila, makikinig sila. Pakinggan, mag-lecture ka o sabihin mo sa kanila, kwento, hindi lecture, kwento na ano ang katotohanan ni Jesus Christ.
si Isa alayhi salam. Ano ang katotohanan? Hindi papakainin mo sila para mag-Christmas kayo na happy Christmas o ganun, New Year, ganun, hindi. Kung ano ang katotohanan tungkol kay Jesus Christ, yun ang italakay mo sa kanila. True, salita lang kung ano-ano para maipaliwanag mo sa kanila. Ayun ang ginagawa niya. Alhamdulillah, nag-Muslim yung iba naman. Hindi pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang ang dagdag ko doon na true experience lang sa at saka yung mga Jazakumullah khair, Ustad Faisal. Jazakumullah khairan. Ang aking may dadagdag pa doon, mga kapatid, lahat kayo nakikinig yung panalangin natin sa Allah para sa ating mga magulang, para sa inyong mga magulang na maging Muslim sila, katanggapin insyaAllah ta'ala. Wag natin kalimutan. Bawat sala natin, ipanalangin ng ating mga pamilya na maging Muslim sila. InsyaAllah, tatanggapin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang imposible insyaAllah. So, napakaganda ang kasagutan ni Sheikha Halima o Abdu. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, isalin natin sa mga dua natin na panatili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magandang pangangatawan sa kanilang mga pamilya, at ganun din ang taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sino pang gustong magtanong? Mayroon pang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Ang sasabihin ko lang ay sinasang-ayunan ko yung sinabi ni Sister Halima. Yun lang. Mashallah, mashallah. Si Brother Muhammad Sumaway. Inshallah, mashallah. Actually, ginawa ko yung question ng Ustads, no? Ustads, ginawa ko yung question na ito para din dun sa mga bagong yakap sa Islam, no? Na nagugulat minsan na hindi nila alam sasabihin nila. So, dito sa atin kasi kailangan din natin manaliksik ng kaalaman, no? Para at least alam natin kung anong isa natin, no? Para sa mga bagong yakap sa Islam, alam natin magiging ready tayo, no? Para sagutin ng mga pagdating ng mga panahong ito, alam natin kung anong isasagot natin sa ating mga pamilya na hindi sila masasaktan o kaya mahikayat natin sila sa ating pananampalataya inshallah. Kasi sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang tumulad o tumangkilik sa kanila sa isang grupo ay kabilang sa kanila. So kung tayo sumali sa kanila o tumangkilik, wala na tayong pagkakaiba sa kanila. So kailangan natin ingatan ng mga ganung bagay. So kailangan natin pag-aralan inshallah. So syukran Ustad. Jazakallahu khairan. So Juan, may natitira pa sa atin na 2 minuto. Ang aking may papahiwatig lang sa lahat na nakikinig ngayon babae man o lalaki, dagdagan natin ang ating pag-aral. Kasi alam ninyo mga kapatid, wala na tayong masasabi. Lahat ng mga nagtuturo sa atin ay may kaalaman patungkol sa Islam. Maraming tanong. Juan, siguro nakikinig na din. May dito, parang may mga tanong dito, Brother Faisal. Hindi ginawa ni Brother Faisal yung trabaho niya. Sige. Yung Pasensya na. mga katanungan pa dyan. Yung mga katanungan pa. Maganda kasi mga katanungan kaya hindi na natin maisingit yung nandito sa message, no? Sa chat box natin. Sige, ano mga katanungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pa-remind ko lang po sa inyo Stads na may 2 sister dito na gustong mag-convert, so para alam niyo may budget ninyo yung oras diyan. Jazakumullah khair. Inshallah. Yan ang Mashallah. Sala po, Sheikh, baka makasingit natin kahit siguro konti. Stats yung mag-embrace inshallah. Sige. Yung mag-embrace. Salam po, Sheikh, baka pwede makasingit konti, Sheikh, kasi lang to. Sige. Idagdag ko lang, i-relate ko po doon sa sinabi ni Ustada Halima for my base, personal experience po about doon yun sa mga question nila na sister na ang kasi po sa family ko nung binabati nila ako ganyan, so sinabi in a nice way na hindi na ako Christian, Muslim na ako, so wala sa amin yung batian. And then about sa gift, kasi di ba masasanay sila na may mga regalo ganyan, so sinabi ko sa kanila ang 2 fiesta namin is yung Idul Fitr at Idul Adha, so doon sila mag-aabang sa akin. So instead na sa Pasko, pupunta sila sa sa Eid. So doon mas indirect down din sa kanila na meron tayong sinicelebrate, hindi yung wala talaga. Meron tayong sinicelebrate, at doon sa Eid na mismo sila mag-aabang sa akin, or sila mismo magbabati ng ng Eid. Mashallah. Mumtaz. Sige. Mayroon pa mga katanungan?
Unahin na lang muna natin siguro Sheikh Faisal, yung magsasahada. Kung magsasahada Ah, para... yun ang unahin natin kasi yan ang delikado. Kailangan na mapapsahada natin muna. Sige, sino yung magpapakilala sa Okay, si magsahada Sister ngayon? Lynn Santos, magsalita ka Lynn, at saka si Los Beminda Francisco. Sister, buksan niyo yung mic ninyo. Hello, narinig ba? Naririnig. Okay. Yes po, narinig po. Ano ba? Okay, kayo na po ang bahala mga ustads, kayo na po ang bahala sa kanila. Jazakumullah. Si Hunjay, ikaw nang magpasahada. Okay, Sister, handa na po tayo magsahada inshallah. Siguro napaliwanagan naman kayo ng mga sister natin, no? Isang malaking pagkakataon nito na mayroon tayong kapatid na magsasahada inshallah. So, ang importante dito, sister, ay bukal sa kalooban natin, no? Bukal sa puso natin yung pagsahada, pagpasok natin sa Islam. So, pakitaas lang ang hintuturo mo, sister, yung kanan, inshallah. Okay, at susundin mo lang ang sasabihin ko, ha? Kalooban mo, tanggapin mo. Okay. Dalawa daw. Isa lang, inshallah. Yung kanan, okay na yan, alhamdulillah. Dalawa daw Dalawa po yung nag-convert. Isa muna. Dalawa magsada. Sige. Kasi kung magkasama sila, pagsabayin na lang natin kung sakali para diretso na. Sige. Ganyan yung mga kamay nila. Los Beminda, mag-open ka Los Beminda. Sana ang yung isa para magsabay na Okay sila. po ako. Sige. Okay, so susundin nyo lang ang sasabihin ko inshallah. Sa Tagalog, itatagalog natin, tapos i-Arabic natin inshallah. Ito ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at pagsaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah, no? Na ito ay binibigkas natin ng bukal sa kalooban natin. Okay. Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. Okay, i-Arabic lang natin, ha. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Mashallah, tabarakallah. Congratulations, sisters. Sister, welcome to Islam, Sister Luz and Lynn. Welcome to Islam. So mga kapatid, mayroon akong dalawang sasabihin sa inyo, ha? Tandaan niyo ito. Unang sasabihin ko sa inyo, huwag na kayong maniwala na si Jesus Christ ay anak ng Diyos o Diyos. Yan ang una. Burahin lang yan sa kalooban, ha? Hindi na yan dapat pakinggan. Hindi na yan dapat ilagay sa pag-isip. Pangalawa, pag-aralan niyo yung mga pamamaraan ng Islam. So sa mga babae, kailangan na magtalukbong tayo. So marami pang pag-aral. Inshallah, makakatanggap din kayo ng mga pamamaraan ng pagka-isang Muslim, inshallah ta'ala. So ano ang masasabi ng ating presidente? Yun ang final decision ngayon. Kasi parang nag-adhan na Sheikh Faisal, siguro dadako na tayo sa conclusion. Ipunin na lang natin ito, Sheikh Faisal, itong mga tanong inshallah. Kung may pagkakataon tayo, inshallah. Natin masagot inshallah. Inshallah. So ang huli natin papapakinggan ay si Ustaza Halima Kalimatul Ikhtitam. فليتفضل المذكورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una-una pa salamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamat tayo sa Allah na binigyan tayo naman ng oras, na magandang oras na ito. At saka pasalamat din tayo sa ating presidente at saka yung si Ustad Faisal, sa lahat ng mga sheikh at saka mga duat at saka mga sisters na at saka mga ustadzas na umatin dito, at saka silang dahilan, at saka yung lahat ng mga mga estudyante o mga palagi na umaatin na hindi na nagsasawa. Inshallah, bigyan tayo ni Allah na malaking biyaya mula sa mundo na ito hanggat sa kabilang buhay. At saka hindi natin makalimutan na palagi tayo o pakinggan natin o hindi natin makalimutan yung pagsasaliksik sa kaalaman. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yung pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa lahat ng mga Muslim, mas lalo na sa mga nag-lecture, yung mga si Sheikh Abu Muhammad at saka si Sister Maryam. Maraming salamat sa inyo. Wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dito na lang nagtatapos ang ating palatuntunan o di kaya programa sa Muhadara Islamiyah. So sana sa dalawang nag-embrace sa Islam, welcome kayo at mag-aral kayo patungkol sa Islam, inshallah ta'ala, para tumibay ang inyong pananampalataya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.